Ngayong araw po ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang salita na ginagamit sa Ingles ay Assumption. Maraming mga tao ang nagkakamali sa pag-intindi sa Assumption at Ascension. Assumption at Ascension. Ang Assumption, ito ay tungkol sa mahal na Birheng Maria, ang kanyang pag-akyat sa langit. Pinangahawakan na dogma ng ating simbahan na ang mahal na Birheng Maria pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa, iniakyat ng Diyos Ama, katawan at kaluluwa sa langit. Na hindi dumaan, hindi dumanas ng pagkaagnas, ng dumi ng pagkaagnas ang kanyang katawan nung matapos ang kanyang buhay dito sa langit. Isang pribilehiyo na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang pagdadala sa anak ng Diyos dito sa lupa. So, Assumption, tungkol sa mahal ng Birheng Maria. Ang Ascension naman ay tungkol kay Jesus. Hindi sa mahal na Birheng Maria. Ang Ascension, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus. He ascended into heaven. Ang mahal na Birheng Maria, she was assumed into heaven. Okay? So, sana maliwanag po sa atin ang dalawang salitang iyon. Ilang buwan na ang nakakalipas, dito po sa ating parokya, ako, si Father Herbert, kasama ang ating dalawang boys, si Lerick at si Tikboy, kami po ay nanood ng theater play, The Sound of Music. Yung dalawang kasama naming bata, first time din pala nila, tulad ko, first time din pala nilang manood ng theater play. Maganda yung Sound of Music. Dito sa atin, marami yung nakapanood ng, ano ba yun, yung parang pinamimigay na mga tickets para sa isang Tagalog na theater play. The following morning, kinabukasan, pagkatapos naming manood, late na kami nakauwi. Nagising ako, malakas ang tugtog sa aming kusina. Kumakanta yung isa naming boys. At ang kanyang kinakanta, yung mga kinakanta doon sa Sound of Music. So, okay lang. Nagising ako, nag-i-enjoy siguro habang nagluluto. Mga tanghali na, habang ang isa sa kanila ay naliligo sa CR, naririnig ko, kumakanta pa rin. Nag-enjoy. Tinanong ko yung isa, bakit parang kumakanta ka na ata ngayon? Dati hindi ka kumakanta. Nakapanood ka lang ng Sound of Music, kumakanta ka na ngayon. Sabi niya, Father, masaya lang po kasi ako. First time ko po kasing makapanood ng theater play kagabi. Kaya tumatakbo pa rin sa isip ko yung mga kanta doon sa pinanood nating theater play. Ganoon siguro ang nangyayari, pag tayo ay masaya, napapakanta tayo. Karamihan sa atin naman talaga marunong kumanta, di ba? Kaya lang pang banyo lang ang ating boses. Ang mahal na Birheng Maria, sa sobrang tuwa din niya, kumanta din siya. Ang Ebanghelyong binasa, isa sa parte ng Ebanghelyo ngayon, tinatawag siyang the Canticle of Mary. Mary's Magnificat. Bakit napakanta ang mahal na Birheng Maria? Dalawa po ang dahilan. Una, nalaman niya na ang kanyang pinsan na si Elizabeth, nagdadalang tao. Sa kanyang katandaan, naging posible na tanggalin ang sumpa ng pagkabaog sa kanya at bigyan silang mag-asawa ni Zacarias ng biyaya ng anak. Sino nga ba naman ang hindi matutuwa sa ganong pangyayari? At ang pangalawa, nandun ang kagalakan sa mahal na Birheng Maria na kahit sa gitna ng kanyang pagiging abang alipin sa lahat ng mga tao sa buong daigdig, ibinigay sa kanya ang pribilehiyo na magdala ng anak ng Diyos dito sa lupa. Kaya sa pamamagitan ng kanta, ibinahagi ni Maria ang kagalakan na mayroon sa kanyang puso.
Kaya si Maria, tinatawag nating modelo ng ating pananampalataya. Isang pananampalataya na kung ano yung kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang puso, sinasabi niya. Hindi niya tinago ang kanyang nararamdaman. Hindi niya itinago sa mga tao. Kailangan niya itong sabihin sa harapan ng iba kung ano ang kagalakan na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang siya modelo ng isang tao na ang unang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay salita ng pagpapasalamat. Napakaganda po ng first part ng Magnificat ni Maria. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin. Sa gitna ng kagalakan, ang unang mga salita na lumabas sa bibig ng mahal na Birheng Maria, mga salita ng pagpapasalamat. Nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Ganyan ba tayo? Kapag tayo ay masayang-masaya, tumatanggap ng mga biyaya sa Diyos, nagpapasalamat ba tayo? Siguro naman. Pinapupurihan ba natin ang Diyos sa kanyang mga biyayang ibinibigay sa atin? Siguro naman. Kung ganun po ang disposisyon ng ating puso, nasa tamang daan tayo ng kabanalan. Yun nga lang, ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang siya modelo ng pagpapasalamat at pagpupuri at pananampalataya sa Diyos. Ang mahal na Birheng Maria, siya rin ang modelo at gabay natin bilang mga Kristiyano sa daan pabalik sa kanyang kaharian. Bakit? Ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, katawan at kaluluwa, hindi ibig sabihin na ginawa ito ng Diyos upang ihiwalay ang mahal na Birhen mula sa atin at sabihin, siya ay exempted, siya ay privileged, kayo ay mga ordinaryong mga manggagawa, ordinaryong mga tao, mamamatay kayong lahat. Hindi. Ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos na katawan at kaluluwa, iakyat sa langit ang mahal na Birheng Maria dahil nais niyang ipakita sa atin na eto, ganito ang ating kahihinatnan. Ito ang orientation ng ating buhay bilang Kristiyano. Ang buhay mo, hindi lamang para dito sa lupa. Ang buhay mo, hindi para lamang sa iyong pamilya. Sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo, lahat tayo papunta sa langit. Kaya siya ang ating gabay sa paraan kung papaano makapunta sa langit. Pansinin ninyo, napakaraming mga titulo ng mahal na Birheng Maria. Birhen ng Guadalupe, Birhen ng Lourdes, Birhen ng Santo Rosario, Birhen ng Fatima, at marami pang iba na mga titulo. Pero ano ang sinasabi ng mahal na Birheng Maria? Lahat ng kanyang mga apparitions, ang lagi niyang ipinapaalala sa atin, magdasal. Magdasal. Lumapit sa kanyang anak na si Jesus. At isa sa kanyang mga titulo, ang titulo ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, ipinapaalala niya sa atin, magdasal ng banal na rosaryo. Ang banal na rosaryo ay isang pinakamabisang sandata natin laban sa demonyo, laban sa kapahamakan, laban sa sakit. Kailan ba ang huli nating pagdadasal ng banal na rosaryo? Bago magsimula ang misa. Nagdasal ba tayo? Yun po ang tanong. Baka po ang nagdasal, yung leader dito, at ang ating commentator. Kailan ba ang ating huling pagkakataon na tayo lang mag-isa at personal na nagdasal ng banal na rosaryo? Kailan?
Kailan yung ating pagkakataon na tayo ay nagbahagi ng banal na rosaryo sa ibang mga tao? Baka siguro, ang dami mo nang ibinigay na regalo sa ibang mga tao, pero ni isang beses hindi ka pa nagbigay ng banal na rosaryo na bilang regalo sa ibang tao. Nakapagbigay ka na ng cellphone, ng pagkain, ng kung ano-ano, pero ang rosaryo ayaw nating ibigay. Dahil feeling natin, napaka-common niya. Walang kwenta. Nasaan ang rosaryo? Ano ang ginagamit mo sa iyong rosaryo, sa iyong bahay? Baka po ang mga rosaryo natin nakasabit na sa ating mga altar, pero hindi ginagamit. Puno na ng alikabok. Baka ang ating mga cellphone nakasabit lang sa ating mga sasakyan. Hinihimas-himas bago magbiyahe. Hindi naman ginagamit para magdasal. Baka ang ating mga rosaryo nasa ating mga bulsa, pero hanggang bulsa na lang siya at hindi nagagamit. Kung ating aalalahanin ang aking naging pagbabahagi nung nakaraang linggo, ano ang nagpapabanal sa ating mga bagay na pinababasbasan? Ano ang nagpapabanal? Di kayo nagsimba ng misa ko. Ano ang pag nagpapabasbas ka ng banal na rosaryo, ano ang nagpapabanal dito? Wala na, nakalimutan na. Ang holy water ba na ginagamit sa pagbabasbas? Hindi. Ang tao na gumagamit ng bagay na iyon. So kung ang iyong rosaryo, pinaliguan niya ng holy water, hindi yan magiging banal kung nakatago lang sa bulsa mo, nakasabit lang sa bahay nyo. Magiging banal yan kung gagamitin mo sa pagdadasal ng banal na rosaryo. Kaya mga kapatid, ang kapiestahang ito ngayon, napakagandang paalala sa atin. Hindi lamang paalala dahil piyesta ng mahal na Birheng Maria, kundi paalala sa atin tungkol kay Maria, na siya ay modelo, hindi lamang ng ating pagpapasalamat, pagpupuri at pagpananampalataya sa Diyos, kundi siya rin ang gabay natin. Ipinapaalala sa atin ang mahal na Birhen. Kung mayroon mang tao na ating dapat sundin at lapitan bilang gabay papunta sa langit, yun po ang mahal na Birheng Maria. At isa sa kanyang mga utos sa atin ang magdasal ng banal na rosaryo. Sana po sa kapiestahang ito, mapaalala ulit sa atin. Alam ko naman lahat tayo nagdadasal ng banal na rosaryo. Alam ko naman lahat tayo may debosyon kay Inang Peña. Pero sana ang kapiestahang ito ang mas magpalalim pa sa ating pananampalataya. Natulad ng mahal na Birheng Maria na inakyat sa langit, katawan at kaluluwa, sa katapusan ng aking buhay, sa katapusan ng iyong buhay, papunta rin sa langit ang ating kahihinatnan. Gaano man tayo kamakasalanan, makailang beses man tayo mahulog sa pagkakasala, sa langit pa rin ang ating huling hantungan.